Kumusta ulit our dear viewers? Welcome dito sa ating channel. Itong video na to, ito yung continuation ng aming bakasyon dito sa Bohol. And for today, nag-avail kami ng Bohol tour dito sa Tagbilaran. So meron kaming kinontak na tour provider. Ang pangalan is Van Rental Bohol. Lalagay ko yung pangalan sa description ng video na to just in case na gusto nyo ding kunin yung kanilang service. Ang initial na offer nila is kapag Vios yung kukunin mo is 3,000 pesos yung buong tour, pero kapag van it is 3,500 pesos. Since apat lang kami sa grupo, yung initial namin na kinuha is yung Vios kasi kasya naman kami, apat lang kami. Pero yung eventually yung binigay sa amin ng nung tour provider is Innova. So mas malaki kaysa sa Vios, pero at the price na 3,000 pesos. So yung 3,000 pesos na yon, included na yung sa driver and yung gasolina. All in na yon, driver, gasolina. Tapos siyam na tourist spots yung bibisitahin ninyo. So, ang una nating bibisitahin is yung Blood Compact site, yung Baclayon Church, and then yung sa Man-Made Forest, Python Viewing, Tarsier Viewing, and then Lobok River Cruise, Chocolate Hills, and lastly yung Sikatuna sa Mirror of the World. So, sulit na rin yun. 9 tourist destinations yung lilibutin ninyo for a day for 3,000 pesos. So at this point, nandito na tayo sa bridge na nagko-connect sa Panglao Island and sa Tagbilaran Island. So yung Tagbilaran Island, ito yung mainland ng Bohol, and yung Panglao Island is doon located yung Alona Beach and yung airport na bago dito sa Bohol. Nagsimula kami ng tour around, yung pick up namin is around 9 AM. So before that, nag-breakfast muna kami sa hotel. Sa beachfront kami nag-breakfast, and tulad nga nung sabi namin, mas mahal yung mga kainan doon sa beachfront mismo. Yung breakfast namin sa Hayahay Hotel kami nag-breakfast, yung breakfast namin is 300 pesos, pero for lang yun, corn beef lang yun na halatang galing lang sa Delata, which is tingin namin very excessive yung price na 300 pesos. Anyway, andito na tayo sa Blood Compact site. So ito yung unang madadaanan mo papunta sa Chocolate Hills. Kaya dito na kami unang tumigil. So ganito yung itsura, para siyang park. And yan, makikita ninyo may mga nagbebenta ng souvenirs. And yan yung Rebulto. So imagine, ito yung site kung saan nag-blood compact sina De Legazpi saka si Raha Sikatuna. So very historical yung site na to. Walang masyadong tao nung pagpunta namin, so pwede kayong mag picture dito sa site na ito. So very historical yung lugar na ito. 1521 nung dumating sina Magellan dito sa Pilipinas. And kung may nakikita ninyo, meron ding mga ibang nagpipicture sa inyo, and then bebentahan kayo ng printed na copy nung picture for 100 pesos. And from here, makikita nyo din yung dagat. And of course, yung I Love Tagbilaran na site. And after the Blood Compact site,
Itong next na madadaanan naman natin, nandito tayo ngayon dito sa Baclayon Church. So very historical din tong church na to. I think it is one of the oldest churches dito sa Philippines. Nasira to nung nagka-earthquake. Pero eventually na-restore naman itong Baclayon Church na ito. Yung araw na ito is a Monday. Ito it is a holiday since election day ito, barangay election day. Kaya walang misa nung pagdating namin. Bago kami lumibot dito sa Baclayon Church, so nag-offer muna kami ng mga prayers dyan. So pwede kayong bumili ng kandila. Mga 5 pesos lang yata yung isa, or 3 pesos yung isang kandila. And ayan. Yan yung aking wifey and her best friend. Ayan, so pwede rin kayong maglagay dyan sa donation box na yan if you want. And yan, you can buy candles and offer some prayers. So check out naman natin yung ibang areas dito sa church na ito. So ito yung heritage mark nung yung church na ito. Yan, 1727 pa yata ito na ipatayo. So sobrang tagal na. So yan yung main door. And sa side naman na ito, andito yung bell tower. Sarado yung gate na yan, nakalock, so hindi natin mapapasok. Pero ganito yung itsura nung entrance dyan sa bell tower. May mga hagdan naman paakyat. And ito naman yung sa right side ng church. Yan, ganyan. Mataas din yung bell tower niya. Yung ibang part ng church is na-restore. So I'm not sure lang which one of these foundation yung nagsimula pa noong pinatayo ito. So yung part na ito, ginagawa ding open parking space. So I'm guessing kung may mga event din dito, pwede silang maglagay ng mga parang tent for events dito sa side na ito. So malapit lang ito sa dagat.
Yan, so sa part na yan, kung makikita ninyo, dagat na yan. So ito, meron din silang museum. Pero hindi na kami pumasok dito sa loob ng museum. And ito may stage. Kung mahilig kayo sa mga old churches na bisitahin, I'm sure you will appreciate this church, Baclayon Church. Walang gaanong nakapark na kotse dito, again kasi walang misa and wala ring event. Yan, so ganyan yung itsura ng wall niya. So imagine about 400 years ago nung tinayo ito, or 300 years ago nung tinayo, wala pang masyadong technology. Pero napagpatayo na sila ng ganitong structure. And another marker. And ito naman yung itsura nung kabilang side ng church. So hopefully tumagal pa itong church na to. Dami na ring pinagdaanan na lindol, digmaan, World War I, World War II. So it's a good thing na na-preserve yung mga ganitong historical na buildings or mga heritage sites. Like this one, yung church na ito, and even sa ibang parts ng Pilipinas. Kasi ang dami nating mga heritage buildings, especially dito sa Metro Manila. Daming mga historical buildings na hindi na pre-preserve. Instead, dinedemolish and papatayuan ng mga bagong building. Which is sayang kasi parang nawawala yung piece of history ng Pilipinas. And at the same time, potential tourist spots din yung mga heritage sites na mga ganito. If you've been to, for example, Spain or sa ibang parts ng Europe na very active sila sa pag-preserve ng kanilang mga historical sites, talagang namo-monetize nila kasi binibisita ng madaming mga turista. Ayan, so ito ulit yung ating mga kasama. So magpipicture daw muna kami dito sa tapat ng church. So mapapansin nyo itong harap na ito, daan siya previously, pero sinarado na ngayon kasi parang meron ng bagong daan kung saan yung nakikita ninyong dinadaanan ng mga truck.
Parang yan na yun yung bagong daan. Pero ito, yan nga, ito. Parang part ito dati ng highway pero sinarado na at ginawang parking. Yan, so mapapansin ninyo, dagat na yung part na yan. May statue ni Jesus. So very peaceful and calming yung lugar na ito. Tahimik lang siya. And nakaka-relax kasi tabi lang din ng dagat. And of course, fresh air din. So ito yung view ng Baclayon Church from this point of view. And hanggang dito muna itong part ng video na to. Sa susunod naming video, ipapakita naman namin ibang lugar na pinuntahan namin. Particularly yung pagbisita namin dun sa mga butterfly farm and python viewing. So kung di po kayo nakasubscribe dito sa ating channel, subscribe lang kayo para updated kayo lagi sa mga bago naming ina-upload na videos. And again, thank you for watching and supporting our channel.